Gusto ni President Wang na ihatid mo ito sa kanya. Sige, sige. Nasa kotse si President Wang. Madaliin mo, kailangan agad nakuha mo. Nakuha, tatakbo na ako. Sige. Oy mga tol, ha? Ang tanga-tanga. Ang galing talaga magaliw ni President Wang. President Wang, ito po yung gusto ninyo. Shwe Damen? Ikaw pala? Rumeng, anong ginagawa mo dito? Shue, Damin, ikaw nga. Sinabi ko lang ng pasimple, hindi ko inakalang talagang kukunin ka ni Jiang Cheng, yung ex-boyfriend niya, para ihatid ito sa akin. Nakakatawa talaga. Sabay-sabay niyo akong pinaikutan? Chin Rumeng, hindi ba't nag-text ka sa akin, sabi mo kung magdadala ako ng bag sa'yo, makikipagbalikan ka sa akin? Ikaw, paano ka napasama sa kanya? Pinabili lang kita ng bag. Hindi ko naman ipinangako na makikipagbalikan ako. At saka, nangako sa akin si President Wang ng magandang apartment at trip abroad. Bakit kita pipiliin isang manggagawa lang kumpara kay President Wang? At isa pa, anong ginagawa mo dyan? May Alzheimer's ka ba or ano? Halika rito. Para saan bitawan mo ako? Umalis ka. Bakit mo pinaalis? Hayaan mo siyang manonood, mas masaya. Pero pag-isipan mo, hindi mo naman nanahawakan tong babae, di ba? Ang sama mo. Ano, gusto mo akong suntukin? Sige, subukan mo. Bakit? Bakit ganito ang trato sa akin ng lahat? Dahil trabahador lang ako? Kaya walang nagtrato sa akin bilang tao? Ganito lang ba ako lalaruin? Kung hindi ko ginawa, hindi ko mababayaran ang upa ko. Wala akong makakain. Dear Yika user, ngayon ang iyong kaarawan. Maligayang kaarawan at mabuting kalusugan sa iyo at sa iyong pamilya. Star Service nagsisikap para sa iyong 10 out of 10 na kasiyahan. Isang trabahador tulad ko, anong karapatan ko para magdiwang ng kaarawan? Sinubukan ko ang girlfriend mo, mabango at masarap sa pakiramdam. Dadagdagan kita ng 200 na bonus sa sweldo mo bukas. Linlin. Kaninang kotse ito? Anong nangyayari sa mga bodyguard na ito? Hindi ba't nagtatrabaho ka sa abroad? Tatay, nagdiborsyo kami ni Mary. Nang hatiin na ang ari-arian, doon ko nalaman. Palihim pala siyang bilyonaryo. Ang pinakamayamang tao sa mundo. Hulaan mo kung magkano ang nakuha ko sa settlement? Magkano? 5 milyon. Oh, magkaroon ka naman ng ambisyon. Dagdagan ng 3 zero. At 90% ng mga gintong mina at oil field sa side ng Black Chief. Tatay. Heto, ito ang black card ng pamilyang Jue. Sa critical na sandali, mapapatunayan nito kung sino ka. May 10 million dyan, gastusin mo ng malaya. Tawagan mo ako kung kailangan mo pa. Oo nga pala, tatay, maglilibot ako sa buong mundo. Hindi ako makakapiling mo ng matagal. Paalam. Isahan 10 daanan. Oh,
Suedamin. Yung tingin mo, bakit parang ang lamig? Shuwe Damin, magpakulo ka ng tubig. Nauuhaw na ako talaga ngayon. Pupunta dito si President Wang para sa meeting. Maghanda ka na. Shuwe Damin, nawala ba ang isip mo? Perpektong kalmado ako ngayon. Chuedamin, lumapit ka rito. Huli ka, kalahating buwang sahod, bawas. Anong problema? Hindi ka ba nakatulog kagabi dahil nakipagtalik ako sa babae mo? Ang galing ng babaeng yon. Kung ako ang makipagtalik sa kanya, parang ikaw din ang makikipagtalik sa kanya mamaya, di ba? Tumahimik ka. 3,000 piso lang ang sahod ko kada buwan. Hindi ako pumunta rito para apiin mo ako. Yung babaeng yon, si Chin Rumeng, ayaw ko na sa kanya. Kung magmamalaki ka pa sa akin, hindi kita palalampasin. Chuedamin, mababang uri na ng aaway sa mataas. Papatayin kita. Presidente Wang, Anong mga alituntunin? Alis na ako. Shudamin, bakit ka nagpapaikot-ikot sa oras ng trabaho? Tangina mo. Baliw, talagang baliw. Wanying, anong meron? Daming kaarawan ko ngayon. Hindi mo nakalimutan, di ba? Pumunta ka sa Tianyun Hotel para sa tanghalian. Nagpa-reserve na ako ng mesa. Magkakaarawan tayo. Paano ko makakalimutan yon? Kaya, anong regalo ang gusto mo? Ngayon ka lang naisip bumili ng regalo para sa akin? Huli na. Gusto ko ng eroplano, mabibili mo ba yon? Sige, tama na ang usapan. Siguraduhin mong pupunta ka. Sige, pupunta ako. Gusto ng eroplano? Sa buong buhay ko, bukod sa pamilya ko, si Wanying lang ang kaibigan ko. Hindi kayang bumili ng eroplano, bibilan ko na lang siya ng kotse. Hello po, anong klaseng kotse ang hinahanap ninyong bilhin? Rumeng, kung maisipan mong makipagbalikan sa lalaking yon na si Chuedamin, malamang hindi ka nasasakay sa mga kotse na tulad nito sa buong buhay mo. Siyempre naman, Presidente Wang, gusto ko talaga ang kotse na ito. Gusto mo bang subukan ito dito sa loob? Gusto ko. Parang tumapak sa tayo ng aso. Alin ang pinakamahal na kotse na mayroon kayo dito? Paumanhin po, Ginoo. Ang aming dealership ang pinakamahal sa lungsod. Ang aming mga kotse ay nagsisimula sa 300,000, tungkol naman sa pinakamahal. Kaarawan ng kaibigan ko ngayon. Gusto kong pumili ng kotse bilang regalo para sa kanya. May mga rekomendasyon ba kayo? Paari ko bang malaman ang pangalan ng kagalang-galang na Ginoo? Anong pagkakataon? Mayroon kaming kotse na naka-special offer ngayon, 1,000,000 lamang. Interesado ka bang tingnan? Sige, ito ay ayos. At saka, ang apelido ko ay Shui. Oh, Ginoong Shue, pumasok ka nga. Ginoong Shue, dito po. Chuedamin, bakit sumunod sa atin dito ang lalaking yon? Tara, tingnan natin. Chuedamin, hinahanap kita. Hindi ko inaasahan na darating ka sa aking harapan. Gusto mo bang masaktan ulit? Anong lugar sa palagay mo ito? Ito ba ay lugar na pwede ka lang pumasok ng basta-basta? Kung makakapasok ka, bakit ako hindi? Nandito ako para bumili ng kotse. Bumili ng kotse? Chuedamin, tingnan mong mabuti ang mga logo na ito. Alin ang kaya mong bilhin? Ginoong Shue. Ginoong Shue, gusto mo bang mag-test drive? Sige. Ginoong Shue, dito po. Ano, talagang magte-test drive siya? Baby, tara, mag-test drive din tayo. Miss, ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 300,000. Ito ang pinakamagandang modelo. Gusto mo ba to? Gustong gusto ko ito. Pinakamabait sa akin si President Wang. Buti na lang napili ko ang tamang tao. Kung nanatili ako kay Chuedamin, hindi ako makakasakay sa ganyang kagandang kotse sa buong buhay ko. Test drive ng Lamborghini, linisin agad ang daan.
million Bubs ang limited edition na Lamborghini, ang pinakamahalagang hiyas ng dealership na ito. Sino kaya ang makakakuha nito? Shui Damin? Paano naging si Xue Damin? Shui Damin. Imposible. Paano pwedeng si Xue Damin? Shui Damin, sinong nagsabi sa'yo na magmaneho ng kotse na to? Kung masira mo to, kaya mo bang bayaran? Pirmahan na natin ang kontrata. Ginong Shui, narito ang kontrata sa pagbili. Ang Lamborghini na ito, ang kabuang presyo ay 1 milyon. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma dito mismo. Manager Gia, nawala ba ang isip mo? Kakakansela lang sa kanya. Sa totoo lang, sa tingin mo ba kaya niyang maglabas ng 1 milyon? Ano? Hindi mo naman talaga pinaniniwala ang kaya niyang bayaran yon, di ba? Naniniwala ako. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Si Xue Damin ay isang talunan lang. Nakasama ko siya ng ilang taon. Noon, kapag gusto niyang ilibre ako ng masarap na pagkain, kailangan pa niyang magtipid ng matagal para lang may pambayad. Siya bibili ng ganito kamahal na kotse. Kaya lahat ng tao ng tapat kong pagmamahal sa'yo, ito pala ang tingin mo. Sige. Ito ang card na in-issue noong sumali siya sa kumpanya. Ang daily limit ay 5,000 lang. Kahit abutin mo ang limit, hindi ka makakakuha ng 1 million. Maling card, ito ang gamitin mo. Ang ultimate card. Ano ang ultimate card? Ito ang pinakamataas na antas ng card mula sa Huaxia Bank. Walang limitation sa credit line. Ang kaibigan kong may-ari ng isang listed company, hindi nga nakapag-apply nito at meron siya. Peke, yan sigurado. Xue Damin, alam kong nasasaktan ka nang iniwan kita. Pero hindi yon dahilan para maglabas ka ng peking card at magpanggap. Let's go. Naaprubahan ng transaction. Ginong Shui ang card ninyo. Paano nangyari yon? Maliwanag na peke yung card na yon. Xue Damin, saan mo nakuha ang lahat ng perang yan? Wala kang pakialam kung saan ko nakuha ang pera. O nga pala, regalo ko itong kotse sa kaibigan ko para sa kanyang kaarawan. Pakibalot na lang ang susi mamaya. Sige po, Ginong Shui. Xue Damin, paano ka naging napakayaman? At sinabi mong regalo mo itong kotse para sa iba? Wala kang pakialam. Ang gusto ko sana ay bumili ng eroplano para sa kaibigan ko. Pero mahirap makakuha ng eroplano, kaya muna ay kotse ang binili ko para sa kanya. Eroplano? 1 milyon ang ginastos niya sa kotse bilang regalo sa kaarawan ng kaibigan. Kung hindi kami naghiwalay, hindi kaya akin ang lahat ng ito? Ginong Shui, dito po. Damin, Ruming, anong ginagawa mo? nagtataka lang ako. Paano nagkaroon ng ganito karaming pera si Xue Damin? Isang hamak lang siyang trabahador. Tiyak na galing sa masamang pinagmulan ang perang yon. Ginong Shui, salamat po sa inyong negosyo. Kukunin na po ba ninyo ang kotse ngayon o? Pakiparada na lang. Padadalan kita ng address. Iparada mo lang sa may pasukan. Sige po, Ginong Shui. Ingat po, Ginong Shui. Ingat po, Ginong Shui. Xue Damin, nahuli ka na naman. Pero kapag nakita mo ang regalo ko para sa'yo, siguradong matutuwa ka. Wanying. Sasabihin ko sa'yo, nakakita ako ng napakaangas na sports car sa baba. Tingnan mo. Ang ganda naman nito. Oh, Chuchu, nakita mo ba si Damin? Hindi. Ang relong ito, hindi ba para sa kanya? Oh. Baliw ka ba? Ang relong ito ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Guard lang siya. Paano niya karapat-dapat ang ganoong kagandang relo? At saka, naghanda ba siya ng regalo para sa iyong kaarawan? Sa tingin ko baka nga. Kahit na, baka peke lang yon na nagkakahalaga ng ilang daang piso. Hindi ba minamaliit mo ang sarili mo? Ang regalo ay tungkol sa pagmamahal, hindi sa halaga nito. Ikaw, masyado kang walang muwang. Ang daming magagaling na lalaki sa klase natin, at si Xue Damin pa ang pinili mo. Hoy, Chuchu, ang pagkuha ng litrato ng kotse ay isang bagay, pero bakit idinagdag mo ang may-ari bilang kaibigan? Kapag nakilala mo ang isang mayaman at gwapong lalaki tulad nito, syempre kailangan mong gumawa ng paraan. Pero wala ang may-ari. Ang kanyang tauhan ang nagmaneho nito dito. Kailangan ng konting palabok, pero nagawa kong idagdag siya. Tingnan mo, tinanggap niya. Wanying. Damin, nandito ka na. Bilis, umupo ka dito. Xue Damin, akala ko pagkatapos ng nangyaring kahapon, hindi ka nalalabas ngayon. Anong nangyari? Kahapon, si Xue Damin mismo ang naghatid ng isang bagay sa kanyang ex-girlfriend at boss.
Kumalat na ang balita sa buong kumpanya. Natural lang na siya ay niloko. Ano ang nakakagulat doon? Tigil na kayong lahat. Malinaw naman na kasalanan ng boss niya. Damin, kalimutan mo na yung babaeng yon. Hindi siya karapat-dapat pang hinayangan. Talagang hindi sulit. Waning, umupo ka muna. Pero, ang mga taong nagkamali kailangang magbayad. Magbayad? Kilala ka namin. Pagkalipas lang ng ilang araw, babalik ka rin sa kanya, nagmamakaawa para magbalikan kayo. Ang dami mong salita ngayon. Kanino ka nagsasalita? Bakit ang nakakatakot ng tingin nitong lalaking to ngayon? Iba na talaga siya. Birthday ko ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakainis na bagay. Tagay tayong lahat. Oo, tama. Ngayon ay birthday ng campus belle natin, si Meng Waning. Tagay tayong lahat para sa kanya at batiin natin siya. Maligayang kaarawan. At kay Damin din, happy birthday sa ating dalawa. Maligayang kaarawan. Waning, maligayang kaarawan. Salamat. May handa rin akong regalo para sa'yo, maligayang kaarawan. Meron din ako. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Salamat sa inyong lahat. Pasensya na, Damin, nakalimutan kong maghanda ng regalo para sa'yo. Nakalimutan ko rin. Kaninong kasalanan ba na ang birthday mo ay sabay sa birthday ni Wan Ying? Mas mabuti nga na sabay. Tingnan mo tayong mga dati nating kaklase ngayon. Lahat tayo ay may mga importante ng katayuan. Yung iba, wala nang pagkakataong makasama tayo. Damin, lahat kami ay may handang birthday gift para kay Wan Ying. Ikaw? Ano ang handa mo? Masyado bang mumurahin para ipakita? Kumpara sa handa ko, ang mga dala ninyo ay talagang napakamura. Ikaw. Damin, ito ang birthday gift na binili ko para sa'yo. Maligayang kaarawan. Salamat, Wan Ying. Alam kong magugustuhan mo to. Tara na, kain na tayo. Sandali, Damin. Ang mahal ng regalo sa'yo ni Wan Ying. Siguradong hindi ka naman pumunta ng walang dala? Siyempre, may inihanda ako. Bakit hindi umiilaw? Saang siyangge mo nakuha ito? Mukha namang maganda. Sinong nagsabi sa'yo na lighter to? Wan Ying, yung kotse, nakapark lang sa labas ng hotel. Kotse? Damin, alam mo ba kung anong brand ng kotse to? Lamborghini to. Sa design pa lang, limited edition or collector's item yan. Mahigit 1 milyon ang halaga. Ano naman? Kaya, kahit na ang pinakamalaking epal, hindi ganon katanga para lokohin ang tao gamit ang mga susi na to. Kasi sa buong lungsod, kakaunti lang ang may ganitong klaseng kotse. Ito ang regalo ko para kay Wan Ying. Wala kang karapatang hawakan to. Damin, ang plastic mo talaga, nakakahiya. Tama na, Chuchu. Isipin mo na lang na model yan. Maganda naman sa tingin ko. Damin, salamat. Gusto ko talaga tong regalo mo sa akin. Mabuti naman at nagustuhan mo. Dahil na-deliver na ang regalo at parang hindi naman ako welcome dito, aalis na ako. Damin! Waning, nahihiya lang yan dahil nahuli ko siya. Bakit mo siya hinahabol? Chuchu, sabihin mo sa akin, totoo ba to o peke? Sakto, may Lamborghini sa labas. Kapag nakita mo yung kotse, malalaman mo kung gaano kapeke ang mga susi. Tingnan mo, yun. Diyos ko! Milyon-milyong piso ang halaga ng luxury car na yan. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang ito nakita. Tumigil ka dyan. Huwag kang gagalaw. Ikaw ba si Damin? Oo. Magandang araw po, Ginong Zue. Magandang araw po, Ginong Zue. Papakilala ko lang ang sarili ko. Ako si Xiao Hai. Ako ang chairman ng commercial street na ito. Narito ako ngayon para mag-renew ng kontrata. Sabi ng anak mo, pwede akong pumirma kasama mo. Ang commercial street na ito ay bahagi rin ng ari-arian ng aming pamilyang Shui. Tama. At ang Tianyun Hotel na ito, lahat ito ay pag-ari ng pamilyang Su. Tatay, nakilala mo na si Xiaohai, di ba? Abala ako rito. Hindi ako makikialam sa maliliit na negosyo tulad nitong commercial street. Naipaalam ko na kay Xiaohai. Mula ngayon, lahat ng negosyo dito sa Huago ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Sige. Paano tayo pipirma?
Piniprint pa ang kontrata. Ginoong Jue, sandali lang po. Kukunin ko lang. Hoy, teka. Nasa labas ng hotel ang sasakyan ko. Magkita na lang tayo dun. Ang astig ng kotse na to. Wanying, nakasakay ka na ba sa ganyang kasosyal na kotse? Talaga bang kay Swedamin galing tong kotse na to? Naiinggit ako. Subukan mo. Imposible. Kung si Chu Damin ang bumili ng kotse na to, ako, si Lin Chuchu, magiging katulong niya, alilan niya, kahit ano. So, paano ito nangyari? Talaga bang binili ito ni Imposible, miss. Sinusubukan mo talaga? Milyon-milyong piso ang halaga ng luxury car na ito. Hindi ito kayang bilhin ni Swedamin kahit magtrabaho siya habang buhay. Sige, tigilan mo na yan. Tara na. Halika na, tara na. Wanying. Shwedamin, ang cringe mo. Umuwi ka pa talaga para lang sa relo. Hindi lang para doon. Dumaan lang ako para sa isang negosyo. Negosyo? Kung gusto mo ang relo, kunin mo na. Bakit ka nagpapanggap na mayaman? Oh, tama. Sa totoo lang, kahit second-hand item ito, mabebenta pa rin yan ng ilang 10,000. Regalo sa akin ni Wanying ang relong ito. Kahit gaano pa ito kamahal, dadalhin ko ito. Alam ko namang gusto mo ang relo. Ibigay mo sa akin. Bakit ko ibibigay sa iyo? Bakit? Dahil binigyan mo si Wanying ng peking susi. At may lakas ka pa ng loob na tanggapin ang ganito kamahal na regalo? Sinong nagsabing peke? Nakapark ang kotse sa baba. Kakagaling lang namin lahat sa entrance. Sinubukan pa nga ni Wanying, ayaw pang sumuko. At alam mo ba, walang nangyari sa kotse. Baka malayo ka masyado. Okay lang, Damin. Huwag kang makipagtalo sa kanila. Ito talaga ang regalo ko sa iyo. 1,000,000 pisong kotse. Ibibigay mo sa akin? Tigilan mo ang kayabangan. Paano kung totoo? Kung totoo, ibibigay ko sa iyo. Talaga? Talaga? Sige na nga, ako. Kung interesado naman ang lahat, sabay-sabay na tayong bumaba para tingnan. Naiinis ako sa mga taong nagpapanggap. Sige, ngayon isasama natin ang taong sangkot dito. Tingnan natin kung sinong mapapahiya ngayon. Tara na. Miss Wanying, sige, pindutin mo na. Kung may gustong magpahiya ng sarili, hayaan natin sila. Damin, kung hindi umandar ang kotse na ito ngayon, huwag kang magalit kung mapahiya ka. At kung umandar naman. Damin, Chuchu, tama na ang away. Mga kaibigan tayong lahat, huwag nating sirain ang mood. Sino ang kaibigan niya? Isang hampas lupang hindi kayang bumili ng maliit na sasakyan. Pinakaayaw ko sa mga nagpapanggap na tulad niya. Wanying, ngayon kailangan mong makita ang tunay niyang kulay. Wanying, pindutin mo na. Sige na, pindutin mo na. Damin, ikaw ba talaga ang bumili ng kotse na ito? Siyempre. Okay, salamat sa pag-iisip mo. Naniniwala ako na balang araw, makakabili ka rin ng totoong kotse para sa akin. Pero para sa ngayon, hindi ko ito pipindutin. Wanying, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Chuchu, birthday ko ngayon. Huwag nating pasamain ang loob ng lahat. Balik na tayong lahat sa loob. Hindi pa naman tayo nakakakain ng cake. Sige, dahil kay Wanying, papatawarin na kita ngayon. Paano ito nangyari? Umayaw ang headlight. Damin, ito... Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Regalo ko sa'yo ang kotse na to para sa birthday mo. Sige, tingnan mo. Hindi ka nagsisinungaling sa akin? Tara na, sakay ka. Imposible. Si Swedamin, kayang bumili ng $1,000,000 na kotse. Hindi pwede. Talagang imposible to. Tama. Nasa akin ang numero ng may-ari. Shwedamin, ilalantad kita ngayon. Miss Lin Chuchu, sa susunod na magpa-picture ka sa kotse ko, lumayo ka ng kaunti. Ayoko sa mga babaeng malandi. Sa'yo, talaga ang kotse na to? Sa totoo lang, kay Wanying na ito na yun.
Tigilan mo ang kayabangan. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera? Una, balak kong makisama sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Hindi ko inasahang magiging malayo ang loob ninyo. Sige, tama na ang pagpapanggap. Magtapat na ako. Ang anak kong babae ang pinakamayaman sa buong mundo. Bilyonaryo ako. Anak mo ang pinakamayaman sa mundo. Sobra ka na bang nanonood ng mga short drama? May kakaiba talaga dito. Kalmahan natin. Una, alisin muna natin ang posibilidad na kay Shui damin ang kotse na to. Sino sa atin ang pwedeng magmay-ari ng kotse na to? Huwag, teka. Inaalis mo muna ang tamang sagot. Yung financial tycoon si Xiao Hai. Oh, syempre siya yon. Shui damin, nakita mo ba si Chairman Xiao ngayon? Oh. Pero anong patunay nito? Pinatutunayan nito na ang kotse na ito ay pag-aari ng financial tycoon na si Xiao Hai. At ikaw, driver lang niya. Hindi ka nga kwalipikado para maging driver niya. Shui damin, ninakaw mo ang kotse ni Xiao Hai. Oo, sa kanyang kahabag-habag na kalagayan, hindi niya kayang bilhin ng kotse na ito kahit 10 buhay pa. Nababaliw na ba kayo? Gumagawa kayo ng ganyang plano? Wanying, lumabas ka agad. Chuchu, anong nangyayari? Shui damin ay nasa malaking problema. Ang kotse na ito ay kay Xiao Hai. Kung malaman niyang umupo ka sa kotse niya ng walang pahintulot, magiging seryoso ito. Imposible. Anong gagawin natin? Wanying, hindi mo alam. Sa totoo lang, ang hotel na ito at ang financial street na ito ay hindi kay Xiao Hai. Si Xiao Hai lang ang namamahala nito para sa ibang tao. Shui damin, tumahimik ka. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Wanying, tara na, bilisan natin. Narinig ko na ang mga pamamaraan ni Xiao Hai. Siya ay lubhang malupit. Kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Pero paano naman si Damin? Nag-aalala ka pa rin sa kanya? Siya ang mayabang at naghahanap ng gulo. Anong kinalaman natin doon? Wanying, tara na, sige. Kayong lahat nagmamadali. Saan kayo pupunta? Ang bilis mo. Saan ka pupunta? Xiao, Chairman Xiao, nakarating ka talaga. Ano? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Ay, hindi. Siyempre naman. Ang kalye na ito at ang buong Tianyun Hotel ay sa iyo. Siyempre, pwede kang pumunta. Ang kapal ng muka. Sino nagsabing akin ang hotel at commercial street na ito? Lahat ng ito ay pag-aari ng taong nakatayo sa likuran mo. Wala na tayo. Siguro narinig ni Chairman Xiao ang kayabangan ni Shui damin kanina at parurusahan tayo. Chairman Xiao, nandito ka para kay Shui damin, tama ba? Tama. Kung hindi siya, sino pa ba ang hahanapin ko? Mabuti naman. Hindi kami close sa kanya, hindi close. Oo, wala kaming kinalaman sa kanya. Talagang wala. Chairman Xiao, kung may hahanapin ka, ako na lang. Wala namang kinalaman si Damin sa mga bagay na ito. Ikaw ang hahanapin? Oh, Hindi siya pwedeng hanapin ka. okay lang. Galing ako sa pamilya Meng, hindi nila ako magagalaw. Pasok muna kayo sa loob at hintayin ako. Mamaya na lang kita hahanapin. Sige, pasok na kayo. Master Shui. Hindi masama ang pag-arte. Pero dahil hindi naman sila naniniwala sa tunay kong pagkatao, hindi na kailangang sabihin sa kanila. Salamat, Master Shui. Tama. Kung may kailangan ka sa financial street sa hinaharap, tawagan mo na lang ako ng direkta. Hindi ba sinabi ko sa iyo na sumama ka kina Chuchu at ang iba? Bakit nandito ka pa rin? Damin, nag-aalala ako sa'yo. Yung Chairman Xiao na yon, hindi ka ba niya pinahirapan? Siya? Mabait siya. Hindi niya ako pinahirapan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Damin, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Anak ko ang pinakamayaman sa buong mundo. Wala akong hindi kayang bilhin sa mundo. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Oh, nakikita mo? Totoo ang sinasabi ko pero hindi ka pa rin naniniwala. Kanina mo sinabi kung talagang sa akin galing yung Lamborghini na yon. Ibibigay mo sa akin. Ngayon na ba o sa ibang araw? Ako.
Sige, gagawin ko na ngayon. Ngayon na. Ito ba ang ibig mong sabihin ng ibigay? Oh, ano pa? Sa totoo lang. Ako. Hello? Okay, nakuha ko. Damin, pumunta sa KTV sina Chuchu at ang iba. Gusto mo bang sumama? Sige, birthday mo, mas marami akong oras para sa'yo. At tingnan din kung paano pinamamahala ni Xiaohai itong Financial Street. Huaning, bakit mo isinama siya? Jue Damin, nakakainis ka ba? Sinundan mo kami rito hanggang kailan mo ako Lin Chuchu, sinadya mo bang tawagin sila dito para lang hilabaan ang loob ko? Paano mo nasabi yon? Ang Dihao KTV na ito ay pag-aari ng pamilya Wang. Hindi ba't natural lang na pumunta dito si President Wang para maglibang? Ikaw naman, ang kapal ng mukha mong sumunod sa amin dito. Hindi naman kailangan. Kaibigan ko si Damin. Natural lang na sumama rin siya. Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga nakakainis. Miss Meng, birthday mo ngayon. Tara, ipagbubuni kita. Pasensya na, hindi ako umiinom. Wan Ying, napaka-influential ni President Wang. Pinsan siya ni Chairman Xiao. Pinsan ni Chairman Xiao? Alam ni President Wang ang lahat tungkol sa nangyari sa test drive kanina. Pumayag siyang tulungan kaming makiusap sa pinsan niya para si Shwedamin lang ang mapahamak. Alam ko na, paano mo nabili ang kotse? So para sa pinsan ko pala kayo nagtatrabaho? Kung malaman ng pinsan ko na ginagamit mo ang kotse at pera niya para magyabang, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. So para kay Xiaohai pala nagtatrabaho si Damin, kaya pala hindi siya ginulo ni Xiaohai. Gusto ko rin malaman, kung malaman ng pinsan mo na ganito ang pakikitungo mo sa akin, iniisip ko kung paano kanya papatayin. Anong sinabi mo? Shwe Damin, pwede bang tumigil ka sa pagpapanggap? Nakakakahiya talaga. Dati, kahit mahirap ka, mababa naman ang loob mo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nagpapanggap, nagmamaganda. Alam mo ba kung gaano kakatanga ngayon? Tama na, kaibigan ko si Damin. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganyan. Sino ka ba? Sige. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakasuka. Birthday ngayon ni Miss Meng. Mag-inuman tayo at batiin ka sa iyong kaarawan. Hindi ako umiinom. Hindi ka umiinom? Uminom ka sa birthday banquet kanina. Wan Ying, hindi natin kayang guluhin si President Wang. Uminom ka na. Hindi mo ba narinig na hindi umiinom si Wanying? Hwed Damin, nagtitirik ako kay Miss Meng. Bakit ka nakikialam? Wang Xin, binabalaan kita. Wala akong pakialam kung habulin mo ang mga putang iyon. Pero kung gagambalain mo ang kaibigan ko, hindi kita palalampasin. Ikaw... Ano yung sinasabi mo? Gusto mo bang mamatay? Shwedamin, hinahanap mo ang gulo. Sino ang gumagawa ng gulo dito? Sino ang nagkakagulo dito? Sino ang nagkakagulo sa aking Dihao? Presidente Wang, sinisiraan mo ba ang lugar ko? Boss Long, nagkakamali lang po, nagkakaintindihan lang po. Mga baguhan ko lang po, hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Pakiusap, huwag ninyong sasabihin sa pinsan ko. Mahigpit ang iniutos ni Presidente Xiao para sa Financial Street na ito. Simula ngayong gabi, bawal na ang away at gulo. Parang pinagtatae mo na lang ako sa ulo. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin, Boss Long. Paano ko po magagawa yon, Boss Long? Mag-aabuloy ako ng 500,000 para sa mga tropa para makakain at makainom ng maayos. Basta wag lang sasabihin sa pinsan ko. 500,000? Sige, dalhin mo na lang sa opisina ko mamaya. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po. Tara na. Ingat po, Boss Long. Buti na lang tapos na. 500,000 dahil sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, kayo ang magbabayad ng 500,000 na yon. Wala yon sa akin. Presidente Wang, kami po. Ginoong Wang, si Xu Damin ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang dapat magbayad ng 500,000.
Shwe, Damin, walang problema ang 500,000 pero kung malaman ito ng pinsan ko, sisirain kita. Tingnan natin kung sino ang masisira. Mas mabuting kunin mo na si Xiaohai ngayon din. Sabihin mo sa kanya, ako si Shwe Damin, naghihintay sa kanya dito. Shwedamin, sa panahong ganito, nagyayabang ka pa rin? Alam mo ba kung sino si Tagapangulong Xiao? Sa Jiangcheng, parang Diyos siya. At ikaw, may lakas ng loob kang papuntahin siya? Shwe, Damin, binabalaan kita. Shwedamin, nababaliw ka na ba? Anong lakas ng loob mong hawakan si Ginoong Wang? Sinabi ko, tawagin mo dito si Xiaohai. May lakas ng loob ka pang magmayabang? Shwedamin, naghahanap ka ng gulo. Shwe, Damin, may lakas ng loob kang saktan ako. Hindi ka patatawarin ng pinsan ko. Hindi ka tatawag ako. Xiaohai, may 3 minuto ka para pumunta sa Dihao KTV at makita ako. At ayaw ko nang makita si Wang Xin muli. Oh, naiintindihan ko. Kakagaling ko lang sa biyahe ko. May nangyari ba? Isang walang malay na mayamang binata ang nakagalit kay Master Xue. Sabi ni Master Xue, ayaw na niyang makita ito ulit. Masyado pang mabait si Dad. Gawin mo na lang silang bangkarota at ipagbili ang lahat ng ari-arian. Ano, may problema ba? Ang mayamang binatang iyon, pinsan ko siya. Ah, ganun ba? Ang pamilya ninyong Xiao na nagkaroon ng ganitong uri ng supling ay hindi rin katanggap-tanggap. Bukas, papakuha ko ang mga ari-arian ng pamilya mo. Ngayon, umalis ka na. Opo. Damin, totoo ba ito? Kausap mo ba talaga si Xiaohai sa telepono? Paano nangyari yon? Paano makikilala ng isang hamak na gwardiya tulad niya si Chairman Xiao? Shwedamin, huwag mo kaming isama sa kapahamakan mo. Lin Chuchu, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Mabuti ito na ang pagkakataon mo. Pipiliin mo bang sumama sa amin o sumama sa kanya? Chuchu, naniniwala ako. Sige, Shwe, Damin, akala mo ang galing-galing mo. Hintayin mo. Tatawagan ko ang mga tao ko. Tingnan natin kung paano kita aayusin. Talunan ka, maghintay ka na lang na mamatay. Damin, anong gagawin natin? Malawak ang koneksyon ni President Wang kung talagang magdadala siya ng tao. Huwag kang matakot, nandito ako. Ang bilis naman, wala akong inutos na ganito. Miss Meng, taos puso kong humihingi ng paumanhin. Kanina ay hindi pagkakaunawaan lang iyon. Ito ay munting alaala mula sa akin. Mangyaring tanggapin mo. Kuya Long, anong nangyari? Parang ibang tao na siya. Wala akong ideya. Paumanhin. Pasensya na. Pupunta mismo si Chairman Xiao para makipagkita sa iyo. Sige, tuloy lang. Sige. Dito ka, umupo ka. Lahat umupo na kayo. President Wang, dahil sa'yo siguro pinadala ni Brother Long ang lahat ng ito. Siyempre naman, ako naman ang panganay na anak ng pamilya Wang. Natural lang iginagalang nila ako. Ang galing mo talaga, President Wang. Damin, ano ba talaga ang nangyayari? Ganyan nga ang nakikita mo. Pasensya na. Hindi pwede. Shwe, Damin, nakita mo na ang kapangyarihan ko, di ba? Nakapanood nga ako ng magandang palabas ng isang asno na nakasuot ng balat ng leon. May mga taong mas makapal pa ang mukha kaysa sa pader ng lungsod. Si President Wang ang may gawa nito. Bakit ka nagmamagaling? Kung peke ako o hindi, malalaman mo pagdating ni Chairman Xiao. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka na ngayon din. Pagdating ng pinsan ko, hindi lang balat kayo ang aabutin mo. Tama si President Wang. Umalis ka na. Ano sa tingin mo ang karapatan mong sumali sa ganitong mataas na pagtitipon? Sige, huwag kang magsisi. Huwag kang umiyak at magmakaawa sa akin para bumalik. Shwedamin, nawawala na ba ang isip mo nang iwan kita? Lagi mong iniisip na ikaw ay napakagaling. Mas mabuti pang pumunta ka sa ospital, baka magka-demensya ka or kung ano pa. Damin, sasamahan kita. Ayos lang, maghintay ka muna dito. Babalik agad ako. Umalis ka! Ang matandang ito, magaling talagang magpanggap. Isang asong ligaw, pero kumikilos na parang hari ang pagbabalik. Tama na ang tungkol sa loser na yon. Heto, tara, uminom tayo. Tagay. Master Xue,
Ang bilis mong dumating. Uunahin kong uminom bilang paggalang. Ano, gusto mong ipagtanggol ang kapatid mo? Hindi. Master Shue, ito ang ticket ko sa eroplano. Pupunta ako sa Africa. Aalis ako ngayong gabi. Nakikiusap ako kay Master Shue na patawarin ang buhay ko. Hayaan mo akong mamuhay ng tahimik sa Africa. Edo, ano ang nangyayari? Ako. Hindi ko nga alam kung paano kanya na-offend. Totoo. Sinasabi mo bang si Linlin ang nagpabangkarote sa pamilya ninyong Xiao? Sinasabi mo bang si Linlin ang nagpabangkarote sa inyong pamilyang Xiao? Tumawag muna ako. Linlin, bakit ka ganyan ka-istorboso? Hindi naman ako inapi ng pamilyang Xiao. Kalimutan mo na ang pamilyang Xiao. Tungkol naman kay Wang Xin, gawin mo lang ang dapat gawin ayon sa patakaran. Huwag mo siyang patayin. Dad, masyado ka pang mabait. Paano mo mapapasunod ang mga tauhan mo kung ganyan? Linlin, hindi ba't sinabi mong iiwan mo sa akin ang negosyo dito sa Huaguo? Kaya huwag mo nang pakialaman. Talagang ipagtatanggol ko si Xiaohai. Master Shue, Talagang ikaw ang tatay ko. May tunay na autoridad ka. Sige, bahala ka na. Sandali, bakit ka lumuluhod? Tumayo ka. Master Shue, para na rin kayong bagong magulang ko. Ako si Xiaohai, susunod ako sa iyo mula ngayon. At maglilingkod ng tapat. Masyado namang pinalaki yan. Sige, asikasuin mo na ang dapat mong gawin. Oh, yung hayop na Wang Xin na yan. Wala akong awa sa kanya ngayon. Sumama ka sa akin. Hindi, kakapalayas lang sa akin nila. Ano? Ginoong Shue, ako na ang bahala sa hayop na yan ngayon din. Presidente Wang, interesado ka ba sa campus bella namin, si Binibining Meng? Ang dalag kita, Magan. Presidente Wang, Umalis ka sa harapan ko. Dalag kita, hayaan mo akong magtagay para sa'yo. Lumayo ka sa akin. Sinampal mo ako. Pero masaya pa rin ako kahit sinampal ako ng kagaya mong maganda. Bitawan mo ko, papunta na si Damin, hindi kanya palalampasin. Yang matandang yon, matagal nang tumakas. Kung sasama ka sa akin, garantisadong magiging maganda ang buhay mo. Bitawan mo? Bitawan mo ko. Tulong, may tao bang makakatulong? Tulong! Wang Xin! Wang Xin, lumabas ka! Pinsan! Pinsan, bakit mo ko sinasaktan? Hayop ka. Nagdala ka ng kapahamakan. Di mo pa alam. Mabuti pang di ka na mabuhay. Pinsan, anong nangyari? Bakit gusto mo akong patayin pagdating mo pa lang? Ako ang pinsan mo. Mula ngayon, wala na akong pinsan na katulad mo. Mawawala na rin ng angkan ng mga Wang. Pinsan, sino ba ang na-offend ko? Bakit may gustong puksain ng lubusan ang angkan ng mga Wang? Hayop ka. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isali. Wala nang kinalaman sa'yo ang aming angkan ng mga Xiao mula ngayon. Mga gwardya, dalhin niyo siya. Kuya, kahit mamamatay ako, hayaan mo akong malaman kung bakit. Sino ang na-offend ko? Pag-isipan mong mabuti. Pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti. Si Kuya Long kaya, nag-apologize lang siya sa akin. Mag-isip ka ulit, hayop. Mag-isip ulit. Kung hindi si Kuya Long, sino pa kaya? Sa Jiangcheng, wala pang 5 tao ang pinapahalagahan ng ganyan ni Chairman Xiao. Pero wala tayong nakita sa kanila ngayon. Tama. Si Damin kaya. kalokohan. Paano naging ganon ang taong pinahahalagahan ni Chairman Xiao? Hindi pwedeng siya. Alalay lang siya ng pinsan ko. Pag-iisipan ko ulit. Ako'y mag-iisip ng mabuti. Okay, di mo na kailangang mag-isip pa. Maging mas maingat ka sa susunod mong buhay. Pinsan, siya nga ba ang tinutukoy mo? Sino siya? Nasaan siya? Papuntahin mo siya. Nakikiusap ako. Wang Xin. Sabi ko sa'yo, iiyak ka at magmamakaawa sa akin. Sabi ko sa'yo, iiyak ka at magmamakaawa para bumalik ako. Mag-sorry ka, ngayon din.
Ako ang magsusorry? Para saan ako magsusorry? Isa lang siyang hamak na talunan. Bakit ako magsusorry sa kanya? Hanggang ngayon, bastos ka pa rin magsalita. Kung hindi dahil sa awa ni Ginong Xue, patay na ang pamilya ninyong Wang at ang pamilya naming Xiao ngayon. Hindi mapapatawad ang mga kasalanan mo. Tama na, hindi naman mauunawaan ng maliit niyang utak to. Dalhin niyo na siya. Ayaw ko na siyang makita. Opo, Ginong Xue. Dalhin niyo siya, ayon sa patakaran ng gawin. Kuya, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako? Bitawan niyo ako! Damin, saan ka ba galing? Anong nangyayari? Mahaba ang kwento. Sa ibang araw na lang ako magpaliwanag. Gabi na, samahan na kita pa uwi. Wag na! Nagpadala na ng sasakyan para sa akin si Papa. Eh di sa lobby na lang kita sasamahan pababa. Ginoong Xue, yung malaking negosyante na yon, tinawag pang Ginoong Xue si Xue Damin. Xue Damin. Hindi ba't medyo bata-bata pa to? Damin, bakit ngayon ka lang sumasagot sa tawag ko? Hindi mo na bang ko gusto? Nababaliw ka ba? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Paalam na ako. Xue Damin, huwag mong gawin yon. Sasabihin ko sa'yo, nasa overpass ako ngayon. Kapag pinatayan mo ako ng tawag, magpapakamatay ako. Sinasabi ko sa'yo, nasa overpass ako ngayon. Kung ibababa mo ang tawag, tatalon ako. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo. Pumunta na lang ako dyan para mag-usap tayo ng harapan, okay? Sige, maghihintay ako sa bahay. Kung gusto mong maglaro, sasabayan kita. Pasok ka. Damin. Ano ba yun? Damin, gabi na't nandito ako. Hindi mo ba naiintindihan ang gusto ko? Hindi ko alam. Jin Rumeng, hindi ba't naghiwalay na tayo? Gago ka. Paano ko kayang iwan ka? Test lang yun. So gusto mo pa rin ako? Siyempre naman, nasa puso kita palagi. Damin 3 taon na tayo pero hindi pa tayo nagkakaroon ng tunay at malalim na koneksyon. Ngayong gabi, maging totoo at bukas tayo sa isa't isa. Damin, ano sa tingin mo? Kung gano'n ang gusto mo, maging bukas tayo sa isa't isa. Halika. Damin, ang saya-saya ko. Ay, Damin, may gusto akong itanong sa'yo. Paano ka biglang yumaman? Paano ka biglang yumaman ng ganito? Kaya ka pala bumalik dahil sa pera ko. Siyempre hindi. Nagtataka lang ako. Paano mo biglang nabili yung sports car na milyon-milyong piso? Yung kotse, para sa iba ko talaga binili yun, hindi pera ko. Ano? Damin, nagsisinungaling ka sa akin. Napaka-respetuoso sa'yo ni Xiaohai dati. Siguradong may tinatago ka. Si Xiaohai ang sinasabi mo? Sa totoo lang, artista lang ako na inupahan niya. Lahat ng ito ay tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng mga pamilya Xiao at Wang. Wala akong kinalaman doon. Totoo ba yung sinasabi mo? Para kay Xiaohai ko binili yung kotse. Wala ka palang pinagbago? Ganon ka pa ring pobre at walang kwenta? Rumeng, hindi ko inaasahan ganito ka pa rin ka-concern sa akin at babalik ka. Maging tapat na tayo sa isa't isa. Pakialamero ka. Xue Damin, lumayo ka sa akin. Kung peke lang pala lahat, bakit hindi mo agad sinabi? Sayang sa oras ko. Isang pobreng tulad mo, gusto akong matuluyan. Mamatay ka na lang kaya? Jin Rumeng, hindi ka talaga nabigo. Wala akong pakialam kung mabigo ka. Pinakitaan ka na nga ng maaga. Swerte mo na yon. Sobrang sayang sa oras. Sinadya mong palalimin ang ilaw sa kwarto. Sino bang may alam kung anong masasamang iniisip mo? Nakakadire. Xue Damin. Diyan ka na lang sa madilim mong inuupahang kwarto at mabulok. Ganito karami. Bakit hindi ka umaalis? Hinihintay mo bang ihatid kita? Damin, saan mo nakuha ang lahat ng perang ito? Bakit mo pakialaman? Di naman ako karapat dapat para sa'yo. Mahirap lang ako.
Damin, hindi ganon. Pakinggan mo muna ako. Damin. Ako, lahat ng ito, pagsusubok lang lahat. Damin, Damin. Hindi yan ang iniisip mo. Damin, Damin, buksan mo ang pinto. Damin. Ano yon? Jinong Sue, nalaman na ng pamilyang Lin ang tunay mong pagkatao at nais ka nilang dalawin. Ano sa palagay mo? Saan? Paano kaya sa Hot Spring Villa? Ang pamilya Lin ang may-ari ng isang Hot Spring Villa at isa yun sa iyong mga ari-arian. Malapit na ring ma-renew ang kontrata nito. Ano sa tingin mo? Doon na lang tayo magkita. Hot Springs? Sige, ayusin mo. Opo, Master Sue. Wan Ying, sino ba talaga si Shue Damin? Bakit pati si Chairman Xiao ay takot sa kanya? Kakatext lang sa akin. Sabi niya, ang buong pangyayari kanina ay isang palabas na si Xiao Hai mismo ang direktor. Lahat yon para parusahan si Wang Xin. Si Damin ay extra lang na inupahan niya. Alam ko na, kaya pala. Hoy, ano yon, Lolo? Sige, Lolo, huwag kang mag-alala, maayos akong maghahanda. Anong nangyari? Ang saya-saya mo naman. Sabi ng lolo ko, darating bukas ang may-ari ng Hot Spring Villa para pag-usapan ang renewal ng kontrata. Dapat sulitin mo ang pagkakataong ito. Hello? Hello, Wanying. Gusto mo bang pumunta sa Hot Springs? Sa Hot Spring Villa bukas. Gusto mong sumama? Pupunta ka rin sa Hot Spring Villa? Sino yon, Wan Ying? Si Damin. Sabi niya gusto rin raw niyang pumunta bukas sa Hot Spring Villa. Eh di malamang hindi siya makakapasok. Ha? Bakit? Tiyak na isasara ng lolo ko ang lugar para tanggapin ang isang napakahalagang tao. Hindi papayagan ang isang katulad niya na walang kabuluhan. Sabihin mo kay Shudamin na huwag nang pumunta bukas para makatipid siya ng ilang daang piso sa pamasahe. Baka masaktan pa ang puso niya. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ikaw siguro si Master Shui, di ba? Oh, ako nga. Ikaw siguro si Jilin? Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Mas maganda pala ang personal na pagkikita. Master Shui, ang galing talaga ng iyong aura. Sa edad mo, halos kapareho ka ng apo kong babae. Nang malaman niyang darating ka, ipinilit niyang makilala ka, makipagkita sa'yo. Master Sue, baka hindi mo alam, pero ang apo ng pinuno ng pamilyang Lin ay isang professional na mananayaw. Naghandog pa siya ng isang sayaw para sa'yo. Ang mga mayayaman talaga nakakainis. Hindi na, may darating din akong kaibigan. Maghihintay ako para sa kanya. Mauna na kayo. Sige, sige. Hintayin na lang namin kayo sa loob. Daming? Wanying. Shwedamin, dumating ka talaga? Hindi ba sinabi sa'yo ni Wan Ying, hindi pinapapasok ang mga ordinaryong tao ngayon? Chuchu, sino to? Siya? Si Shwedamin, kaklase ni Wan Ying nung high school. Plastic na hamak. Kaya pala wala siyang kwenta. Naiinis na nga ako dahil may makikilala pang misteryosong big shot si Chuchu ngayon. Sakto, ibubuhos ko ang galit ko sa kawawang to. Shwedamin, di ba? Walang bus stop sa paligid dito. Paano ka nakarating? May naghatid sa akin, syempre. Oh, may estilo ka ha. Super ng taxi, sigurado ako. Wala naman akong ginawa sa'yo. O baka naman wala ka lang talagang klase. Ikaw! Alam mo ba kung sino si Mr. Gu? Ang kapal ng mukha mong kausapin siya ng ganyan. Hindi ko kilala at ayaw ko ring makilala. Shwedamin, isang konting gawa lang. Akala mo kung sino ka na ha? Pero hindi kita pakikialaman ngayon. Ngayon umalis ka na. Bakit ako aalis? Baka mamatay ka sa takot pag nalaman mo. Pero may inaasahan kaming napaka-importanting tao dito ngayon. Ang katulad mong uri na duduman lang nito ang lugar. Umalis ka na. Sigurado ka bang gusto mong umalis ako? Tigil na ang usapan, umalis ka. Wanying, mukhang sa ibang lugar na lang tayo magkita. Hello? Ako ito.
Hindi na ako papasok. Kanino siya tumatawag? Baka umuwi para isauli ang ticket. 1,000 o 2, malaking halaga na yon para sa kanya eh. Ito. Wanying, tara na. Hello, Lolo? Ano? Hindi na darating yung VIP? Anong nangyayari? Kakasabi lang niyang aalis siya tapos ngayon hindi na pala darating. Sige. Naiintindihan ko. Ano man ang problema, Chuchu? Hindi rin alam ng lolo ko. Sabi niya, kinuha na nila ang VIP pero bigla siyang nagbago ng isip at hindi na darating. Okay lang yan, Chuchu. May iba pang pagkakataon. Kaya dahil hindi darating yung VIP, pwede na bang sumama sa atin ngayon si Damin? Sige na nga. Para kay Wanying, papasukin kita para makipaglaro ngayon. Kailangan kong magpasalamat sa kabaitan ni Miss Lin. Chuchu, ang ganda talaga ng hot spring villa ng pamilya mo. Kaya pala ito ang pinakamagandang collection hall sa Jiangcheng. Siyempre naman, at hindi lang yan. Narito sa Kangtian Pavilion ang buong koleksyon ng lolo ko sa buong buhay niya. Bawat pirasong porcelain dito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Oo nga. Mukhang napakaganda ng panlasa ni Old Master Len. May mga taong swerte lang nakakapunta rito para lumawak ang kanilang pananaw. Hindi naman lahat ay pwedeng pumasok sa Kangtian Pavilion. Tama ka, Chuchu. Narinig ko na dito dapat tatanggapin ni Old Master Lin ang mahalagang taong yon ng may pinakamataas na protokol. Huy, tingnan mo ang larawang ito. Mukhang gawa ng isang top master painter. Oo nga, totoo nga. Ang ganyang klase ng painting masterpiece ba talaga yan? Hoy, huwag mong hawakan yan. Probinsyano talaga ang probinsyano. Ang painting na ito ay nabili sa halagang 10 milyon sa isang foreign auction. Anong ginagawa mo? Sige na nga, pero huwag mo itong hawakan. Kung mabasag mo to, hindi mo to mababayaran kahit ipagbili mo pa ang sarili mo. Damin, isauli mo yan ngayon din. Maingat na inayos ng lolo ko ang lahat ng bagay dito. Walang pwedeng magkamali. Hindi naman ganoon kaganda. Ano nung espesyal dito? Isasabit ko lang ulit, wala yon. Hala. Damin, alam kong sinadya mo yan. Bakit ka sumisigaw? Pupulutin ko lang, ayos lang. Walang katumbas na halaga ang antigong ito. Ito ang paboritong piyesa sa koleksyon ng lolo ko. At nabasag mo. Hindi ko talaga sinasadya. Sino ang nasa Kangtian Pavilion? Anong nangyari, Reed? Lolo, gusto ko lang ipakita sa mga kaibigan ko ang Kangtian Pavilion. Hindi ko inaasahan ang aksidenteng ito. Opo, Old Master Lin, hindi talaga namin sinasadya. Ikaw? Buti na lang at hindi dumating ang VIP ngayon. Ngayon, sabihin nyo sino ang gumawa. Hindi kami. Siya ang gumawa, siya lang mag-isa. Lumingon ka. Ako. Ha? Ikaw. Lolo, okay ka lang ba, Lolo? Pakiusap, huwag kang magalit. Walang kwentang tanga. Halika rito at lumuhod ka para humingi ng tawad. Kay Old Master Lin. Hindi. Ikaw. Old Master Lin, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo. Hindi. Old Master, ano ba ang gusto mong sabihin? Chairman Xiao, naalala ko na galing sa collection mo ang painting na ito, di ba? Sayang lang nasira ni Damin. Nasira. Si Damin yun. Kinuha niya ang painting sa pader at ibinagsak sa sahig. Siya lang ang gumawa noon. Siya lang talaga ang may gawa. Wala kaming kinalaman doon. Hindi yan totoo. Hindi sinasadya ni Damin yon. Kung kailangan ng bayad pinsala, kami ni Damin ang magbabayad. Hindi ko talaga sinasadya. Ang painting kong ito ay mahigit 3 milyon ang halaga. Ito ang paborito ng aking guro. Ako ang nakasira ng painting pero hindi ko talaga sinasadya. Hindi sinasadya. Kinuhan ko ang painting at ilalagay ko na sana ulit. Pero nang ginawa ko, maluwag ang tornilyo kaya nahulog. At yun ang nangyari. Kaya hindi ako ang may kasalanan. Damin, sa palagay mo ba maniniwala sa'yo si Chairman Xiao? Naniniwala ako. Ano? Chairman Xiao, ano pong sinasabi ninyo? Sinabi kong naniniwala ako sa kanya. Karaniwan lang ang maluwag na pako. Kasalanan ko sa pag-check. Nasindak ko ang ginoong ito. Kung ganon, ako dapat ang humingi ng tawad sa kanya. Hindi naman pwede yon, Chairman Xiao. Papalampasin ninyo na lang ba ito? Ano pa ba ang gusto mong gawin? Damin, kahit palampasin ka ni Chairman Xiao, nasira mo ang florera ng lolo ko. Hindi ka patatawarin ng lolo ko. Hindi bale. Nasira na ang florera. Ngunit ang tao, nasira na rin. Basta tayos lang ang tao. Ha? Ano pong ibig sabihin? Ako. Sige. Nautal si Old Master Lin kapag nasasabik.
Hayaan ninyo akong makausap siya ng mag-isa sandali. Master Shu. Old Master Lin. Sa tingin ko, ayaw ipaalam ni Master Shui ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangan ninyong itago ito. Kung meron kayong iparating, sabihin ninyo sa akin. Ayusin ninyo na makausap ng apo kong babae si Master Shui ng mag-isa. Handa na siya. Sige, ayusin ko na ito kaagad. Dito nakasalalay ang tagumpay o pagkabigo. Ayokong maniwala na hindi kita kayang mapasunod sa'yo. Bakit ako pumunta rito ni Xiaohai? Meron palang ganitong klaseng aliwan ng Hot Spring Villa na ito? Sa liwanag ng araw, ano ang iisipin ng mga tao sa akin na si Sui Damin? Sa ganitong paraan, walang makakakita. Young Master, nasiyahan ka ba sa sayaw ko? Nasiyahan ako. May pag-asa pa. Ay! Ikaw pa? Hindi ba ako dapat ang magsasabi niyan? Lin Chuchu, ang tahimik mo kadalasan. Hindi ko inakalang ganito ka pala sa personal. Tumahimik ka. Ikaw, ipikit mo ang mga mata mo. Nako, nakita lahat ng lalaking yon. Nawala na ang aking pagkadalisay. Maliwanag na isa itong hindi pagkakaunawaan. Maaari akong magpaliwanag. Sana nga. Ay, Shui Damin, ikaw ang nag-lock ng pinto. Masamang tao, walang hiya. Chuchu, anong nangyari? Narinig kong humiyaw ka. Ikaw, kayong dalawa. Hoy, hoy. Anong ginawa mo kay Chuchu? Wala talaga. Ginoong Gu, napansin kong hindi masyadong nakabihis si Miss Chuchu. Baka naman siya. Hoy, hindi, talagang hindi. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi. Lolo, Paanong nangyari? yung naghintay sa akin sa kwarto, hindi naman yun yung VIP. Si Shu Damin pala yun. Haha, Buti na lang mabilis akong tumakbo. Hindi siya nagtagumpay. tumakbo ka? Oh, hindi dapat ako basta tumakbo na lang. Nakita niya lahat. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sinabi ko sa'yo na, alagaan mo. Patayin siya. Oh. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ako mapapalagay. Alagaan mo siya ng mabuti. Mabuti? Sabi ni Lolo mabuti, diba? Sige, alis na ako. Sige. Kung aalis ka, aalis. Huwag ka nang magbalik. Shui Damin, papatayin kita. Anong ginawa ko? Bakit mo ako gustong patayin? Para sa isang hamak na tulad mo, kahit pagtingin sa langit ay kasalanan na. Nakita mo ang hindi mo dapat makita. Bubunutin ko ang mga mata mo. Bubunutin ko. Guchuan, paano ka naging ganyan? Nakita lang ng kaunti si Chuchu, hindi naman siya hubad. Waning, sa ganitong pagkakataon, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi, Chuchu, hindi ko siya ipinagtatanggol. Pero bigla ka na lang nawala at nakasuot ng ganyan. Ano ba ang balak mo? Wanying, anong sinasabi mo? Sinasabi mo bang ganyan ang suot ni Chuchu para lang makita niya? Hindi, medyo kakaiba lang talaga para sa akin. Gusto kong maintindihan. Tama ka. Sinadya kong magsuot ng ganito. Pero para iyon sa VIP na yon. Hindi para sa kanya kay Shu Damin. Ayan na nga, nakita man niya o ng iba. Anong pinagkaiba? Paano naging pareho? Kung gusto akong panooring sumayaw ng VIP na iyon, karangalan ko yon. Ang makita mo ako, ay lubos na kahihiyan ko. Chuchu, sinayawan mo pa siya. Ni hindi ko pa nga nakikita. Shu Damin, papatayin kita. Tigil. Lolo. Patayin.
Shue Damin, narinig mo? Sabi ng lolo ko, patayin ka. Ang galing mo. Lolo, bakit mo ako hinahampas? May dahilan kung bakit kita pinapalo. Siya, hinampas niya. Lolo, ano ang gusto mong sabihin? Alam ko ang gusto sabihin ni Old Master Lin. Miss Lin, bago ka kumilos, hindi ba dapat itanong muna ang kanyang pagkatao? Pagkatao? Si Shue Damin ba ang ibig mong sabihin? Kailangan pa ba nating magtanong tungkol sa kanya? Kilala ko na siya mula nung high school. Isa siyang talunan na hindi man lang kayang magbayad sa cafeteria. Anong estado kaya ang maaring mayroon siya? Oh, ang lalaking ito ay nakasuot ng murang damit pangkalsada. Sa tingin mo ay isang malaking tao siya? Minsan, ang nakikita ng mga mata ay hindi naman talaga ang totoo. Huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Ang dagat ay hindi masukat ng timba. Sige, Chairman Xiao. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ba talaga si Shue Damin? Siya ba ang tagapagmana ng ilang malaking grupo? O ang pinuno ng ilang mayamang pamilya? Tagapagmana ng korporasyon? Ang pinuno ng isang mayamang pamilya. Shue Damin, ano ang trabaho ng iyong mga magulang? Hindi ko alam, pero ang aking anak na babae ay nagtatrabaho sa mga mina. Imposible. Naku, isang minero? Minero ka, ano ang ikinapagyayabang mo? Paano kung ang mga minang iyon ay pag-aari ng kanyang pamilya? Chairman Xiao, ibig mong sabihin ang pamilya niya ay may-ari ng mga mina? Tingnan mo siya, saan ang kahit kaunting bakas ng mayamang pamilya? Ano ba ang itsura ng mayamang pamilya? Mayabang at mapangapi tulad mo. Pumapatay ng tao ng basta-basta tulad mo. Kung ganoon, talagang hindi ako galing sa mayamang pamilya. Syempre hindi. Ayaw pa rin ipakilala ni Master Shui ang kanyang pagkatao. Mukhang kailangan ko siyang tulungan. Miss Lin, hayaan na lang natin ang usapang ito ngayon. Para sa akin. Chairman Xiao, patuloy mo tulungan si Shue Damin. Paulit-ulit. Dahil lang ba dati siyang nagtrabaho para sa'yo? Pwede mong sabihin yon. Waning, umalis na tayo. Shue Damin, hindi kita palalampasin. Babawi ko ang kahihiyan na dinanas ko ngayon. Magpasalamat ka kay Chairman Xiao sa pagligtas niya sa buhay mo. Hihintayin kita. Bastardo. Kumusta? Nagustuhan mo? Hindi ko inakalang ang totoong Porsche ay magiging ganito kaganda. Kung gusto mo, bibilan kita. Nako, huwag nga. Hindi ko pa nga na-drive ang sports car na binigay mo sa akin. Manager Gia, maganda ka ng 3 sports car at i-deliver mo sa hot spring. Wanying, sakay ka na. Iuwi na kita. Pero si Damin? Hayaan mo siyang maghintay ng taxi. Tingnan natin kung may mag-book sa kanya bago maggabi. Ha? Mahirap bang makakuha ng taxi dito? Siyempre mahirap. Lahat ng pumupunta dito, mayaman o makapangyarihan. Akala mo ba, katulad mo silang lahat, walang-wala. Eh di maghihintay na lang ako at sasabay kay Damin. Maghihintay ka dito kasama yung loser na yon? Hanggang kailan pa yan? Tsaka pag dumilim na, sobrang lamig talaga dito sa Hot Spring Villa. Hindi magtatagal. Nag-order ako. Malapit na dumating yung mga sasakyan. Order? Shue Damin, nawawala na ba ang isip mo? Order? Bumili ng kotse? Hindi mo pa narinig yun? Shue Damin, tumatanda ka na. Di ba pwedeng maging mas makatwiran ka? Kung kaya mo talagang bumili ng kotse, ako, si Lin Chuchu, luluhod at tatawagin kitang tatay. Totoo yan. Bumili ng kotse. Eh, di naman nila sinabi kung anong klaseng sasakyan. Electric scooter. Sasakyan pa rin yun, di ba? Tama. Hindi kaya ng Audi. Audi na scooter na lang. Wanying, mahal na anak ka rin. Ayaw mo naman sigurong umiyak habang nakasakay sa likod ng electric scooter, di ba? Hindi kailangan ni Wanying sumakay sa likod. Sasakay si Wanying sa sports car. Sports car? Shue Damin, alam mo ba kung ano ang sports car? Puro ka nalang pagyayabang. Pagdating ng mga kotse, malalaman mo. Wala na talaga. Shue Damin, kung sinabi mong bumili ka ng sirang lumang minivan, baka maniwala pa ako. Pero Porsche, kahit kaming tatlo, magdadalawang isip pa bumili ng ganong klaseng mamahaling kotse. Tapos ikaw, isang tawag lang, tapos na. Hindi man lang creative ang mga kasinungalingan mo. Shue Damin, tumigil ka na sa pagpapahiya sa sarili mo, pwede ba? Ang mga taong may tunay na kapangyarihan, hindi na kailangang magpanggap para patunayan ang sarili. Mas mabuti pang bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Kailangan ng lolo mo ang maghatid sa akin pabalik. Ano ang sinabi mo?
Ang lolo mo mismo ang sumundo sa akin, syempre siya rin ang dapat maghatid sa akin palabas. Sino ka ba? Akala mo karapat-dapat ka para hatirin ka ng lolo ko? Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Wan Ying, pasok ka na agad sa kotse. Hindi ka naman naniniwalang may darating na Porsche para sunduin ka, di ba? Tatlong sports car, iba't ibang modelo. Ginoong Shue, narito na po ang mga kotse na hiniling ninyo. Alin sa tatlo ang gusto mo? Maganda naman lahat ng tatlo. Go na tayo. Lahat ba ng kotse na to ay binili niya? Sigurado ka bang siya yon? Paano ko siya makakalimutan? Ilang araw lang ang nakalipas. Bumili si Master Shu ng sports car na milyon-milyon ang halaga sa amin. At buo niyang binayaran agad. Paano nangyari yon? Oo nga pala, magkano lahat? Master Shue, top spec lahat ng tatlong kotse na to. 3 milyong piso lahat ang singil ko sa'yo. Nasend na. Natanggap na ang bayad, 3 milyong piso. Salamat, Master Shu. Master Shue, pwede na po kayong sumakay. Damin, ikaw ba talaga ang bumili ng kotse na to? Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Isipin mo na lang na nanalo ako sa loto. Damin, ang weird mo kasi nitong mga nakaraang araw. May nangyari ba? Sabihin mo sa akin. Wala naman. Huwag kang mag-alala, Wanying. Sa totoo lang, si President Xiao ang gustong bumili ng mga kotse. Ginamit ko lang ang pagbili niya para magpasikat ng konti. Nagpasikat. Xiaohai, bakit ang dami niyang binibiling kotse? Siya. Ang weird talaga ng mga mayaman. Iba ang pag-iisip nila sa atin. Huwag ka nang mag-overthink. Uuwi muna tayo. Ingat, Master Zhu. Hoy, Swedamin, bumalik ka rito, ha? Hello? Master G, may malaking bagay na kailangan ng decision mo. Abala ako ngayon. Mamaya na lang kita hahanapin. Master Shue, tapos na ang Skyline Hotel. Ito na ngayon ang pinakamataas na klaseng hotel sa rehiyon ng Timog Kanluran. Sino sa tingin mo ang dapat magpatakbo nito? Hindi mo ba kaya? Ako? Ay, oo nga. Sabi ng anak ko, kailangan balansehin ang iba't ibang kapangyarihan. Hayaan mong mag-check and balance ang iba't ibang pamilya. Oh, na-secure na ni Master Yui ang position ko bilang top leader sa lungsod na ito. Sa ngayon, 4 na pamilya ang qualified na magpatakbo ng Skyline Hotel. Narito ang kanilang mga file. Dahil na-screen mo na sila, wala nang malaking problema, di ba? Pwede mong sabihin yun. Mga pinuno ng 4 na pamilyang ito ay naghihintay sa katabing kwarto. Gusto mo bang makilala sila? Hindi na kailangan ng ganoong abala. Eeny, meeny, miny, moy. Kung sino ang mapili ko, siya ang pipiliin ko. Siya na. Sa tingin mo, sino ang pipiliin ng master na mamahala sa Skyline Hotel? Bakit wala pang resulta? Para sa ganoong kalaking bagay, tiyak na pag-iisipan niya ng mabuti. Ang sino mang makuha ang Skyline Hotel ay maaring maging susunod na Xiaohai. Chairman Xiao. Chairman Xiao. Sino ang pinili ng master? John Samilian. Oh, salamat po. Chairman Xiao, bakit pipiliin ni Master Shue ang pamilyang Gu? Head of the Lu family, minamaliit mo ba ang pamilyang Gu? O pinag-aalinlanganan ang desisyon ni Master Shu? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. May sariling dahilan ang desisyon ni Master Shue. Mag-focus sa paghahanda ng opening ceremony. Naroon si Master Shue. Tanghaling tapat, bakit walang tao rito?
Damin, nakagulat ka. Akala namin bumalik na sina Manager Jiang at ang iba pa. Ikaw rin nakagulat. Tanghaling tapat na. Bakit walang tao rito? Nagpa siya ang kumpanya na makipagtulungan sa Skyline Hotel. Mukhang aalis na tayo. Ngayon, lahat sila ay pumunta sa seremonya ng pagbubukas. Bakit hindi kayo sumama? Ano pa ba? Isinantabi tayo. Iniwan dito para mag-overtime. Nakakalungkot talaga. Oo nga pala, Kuya Daming, tinapos ko na ang pag-aayos ng mga gamit mo. Salamat. Ang astig nung paghampas mo kina Manager Ning at Wang Xin nun. Nakatulong talaga yon para makabawi tayo. Salamat, Li Fang. Napakahalaga sa akin ang mga bagay na ito. Hoy, gusto niyo bang pumunta sa Skyline Hotel? Ano? Kuya Daming, mapapasok mo ba talaga tayo? Pero narinig ko kailangan ng imbitasyon ngayon. Siyempre, kaya ko. Pasasalamat din sa pagtulong mo sa pag-aayos ng gamit ko. Sa tingin ko mas mabuting kalimutan na natin to. Kung makasalubong natin si Manager Jiang at ang iba pa, tapos tayo. Huwag kang mag-alala. Diretso lang tayo. Welcome, Master Shui. Sir Daming, bakit ganyan sila kumilos? Binabati ka ba nila? Pwede mo ring tingnan ng ganon. Sir Daming, nagbibiro ka na naman. Ang Skyline Hotel ang pinakamahusay na hotel sa buong Timog Kanlurang rehiyon. Kung sayo ang lugar na ito, nandito ka pa rin ba magtatrabaho? At saka, hindi naman tugma ang apelyido mo. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba ang 4 na pangunahing pamilya? Ang nakasiguro sa Skyline Hotel na ito ay ang pamilyang Gu. Ang pamilyang Gu ang nakasiguro sa Skyline Hotel, pero may ibang tao sa likod ng pamilyang Gu. Paano nangyari yon? Ang 4 na pangunahing pamilya ang pinakamataas na. Si Gu Chengzhou yon, ang pinuno ng pamilyang Gu. Bakit siya lumalakad papunta sa atin? Anong gagawin natin? Papalayasin ba niya tayo? Sir Daming, baka dapat iwasan natin siya. Daming, Shui Damin, dumating ka talaga? Anong nangyayari? Kilala ba sila ni Daming? Posible kaya si Daming ay isa ring bilyonaryong nasa pinakamataas na antas? Sino sila? Si Shui Daming. Pumayag lang akong isama ka dahil kay Wanying. Bakit ang dami mong dinala? Kaya nakapasok tayo dahil sa koneksyon ni Presidente Gu. Presidente Gu, pasensya na po. Hindi namin alam ang sitwasyon. Aalis na po kami. Sandali. Habang nandito ako, walang dapat umalis. Shui Daming. Masyado yata akong mabait sa'yo, no? Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Bakit mo pa rin sinusubukan ang pasensya ko? Pambukas lang ng hotel to, so hindi makakapasok ang ordinaryong tao? Hindi ka makakapasok. Ito ang Skyline Hotel. Para lang ito sa mga nasa mataas na antas. Hindi ko pa narinig yan. Sino ang gumawa ng patakarang yan? Siyempre, ako ang gumawa ng patakarang yan. Mula ngayon ang Skyline Hotel ay pag-aari na ng pamilya Gu. At ako ang pinuno ng pamilya Gu. Lahat dito ay ako ang nagpapasya. Ang dakilang pinuno ng pamilya Gu, ikaw ang nagpapasya sa lahat. Shui Daming, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang maging ganyan kakapal? Si Xiaohai ba yon? Yun ba ang iniisip mo? Ngayong hawak ng pamilya Gu ang Skyline Hotel, malapit na kaming maging pantay ni Xiaohai. Kung sampalin kita ngayon, sa tingin mo sino ang tutulong sa'yo? Ikaw o ako? Tigil. Anong ginagawa mo? Tinuturuan ko lang ang isang taong hindi marunong tumingin sa sarili. Ano? Tagapangulong Xiao, parurusahan mo ba ako dahil sa isang tulad niya? Baka madumihan pa ang mga kamay ko. Gusto kang makita ng 4 na pangunahing pamilya. Ayos. Gusto ko rin silang kausapin. Mag-inuman muna kayo dito. May aasikasuhin ako. Ikaw. Shui Damin, bumalik ka rito. medyo nag-aalala ako kay Damin. Kailangan kong tingnan siya. Pangulong Gu. Nandito pa si tagapangulong Xiao. Mag-ingat ka sa imahe mo. Nene, ano ang pangalan mo? Ako, Li Fang ang pangalan ko at Chimao Pasabi Debo Pajao. Binibining Lee. Tingnan ninyo, wala kayong imbitasyon. Pero dahil nandito na kayo, samahan ko na lang kayo. Talaga, kaya hindi na kami kailangang umalis. Siyempre, totoo yan. Ako ang nagpapasya sa lahat dito. Salamat, Pangulong Gu. Ginoong Jue, dito po. Paulit-ulit na ginaganon si Daming. Masasaktan siya sa loob. Kailangan ko siyang aliwin.
Pasensya na miss, meeting area ito. Bawal pumasok. Mali ka, kaibigan ko yon. Miss, umalis ka na. Importanteng lugar ng pagpupulong, may mga gwardiya. Wala namang problema si Daming, di ba? Ginugulo mo ang pulong ng Ginoo? Gusto mo bang mamatay? Ang Gino? Magandang araw po, Gino. Sige, ako'y isang taong madaling pakisamahan. Hindi na kailangang maging formal. Maupo ka. Ang makita si Ginoong Xue ay parang isang kulisap na tumitingala sa mga bituin. Gusto kong pasalamatan si Ginoong Xue sa pagtitiwala sa akin, si Gu Chengzhou, na pamahalaan ang importanteng hotel na ito. Ikaw si Gu Chengzhou? Oo. Si Gu Chuan, anak... Oo, anak kong tanga. Nasaktan ba niya si Ginoong Xue? Hindi. Ako ang nakasakit sa pinuno ng pamilyang Gu. Ang kapal ng mukha ng pamilyang Gu ninyo. Kailan ko ba sinabing ang Skyline Hotel ay hindi para sa ordinaryong tao? Para lang sa mga makapangyarihan? Hindi ko kailanman sinabi yon. Nang dumating ako, nakataas ang kamay ng pinununo ng pamilyang Gu. Parang hahampasin si Ginoong Xue. Ginoong Xue! Talagang hindi ko alam, Xiao Chuan. Xiao Chuan, malamang hindi niya alam ang pagkatao mo, kaya siya... Ganito ba trato ng pamilyang Gu ninyo sa ordinaryong tao? Ginoong Xue! Basta sabihin mo lang anong gagawin ko. Tanggalan mo siya ng posisyon bilang pinuno ng pamilyang Gu. Ayokong makita siya kahit saan, kailanman. Oo, gagawin ko agad. Matandang Lu, matandang Shu. Baka hindi mo pa alam ito. Nung ginagawa ni Gu Chuan ang kanyang ginawa, nandoon mismo ang mga mahal mong anak na lalaki, sumisigaw ng suporta. Ano? Ano? Ginoong Xue, alam kong nagkamali ako. Agad kong bawiin ang kanyang katayuan bilang tagapagmana. Ginoong Xue, isa lang ang anak kong babae. Ang anak kong babae ay laging maayos at mabait. Hindi naman niya kayo na-offend, di ba? Hindi naman. Sa ilang araw, personal akong dadalaw sa inyong tahanan ng mga Chen. Mabuti. Hihintayin ko ang pagdalaw ninyo, Ginoong Xue, anumang oras. Ginoong Xue, kaming tatlo ay agad nagagawa ng kasunduan para itakwil ang tatlong rebelde naming anak na ito. Sige, kung wala nang iba, aalis na ako. Ingat po, Ginoong Xue. Masamang balita Kuya Daming, si Lifang. Ano ning nangyari? Haminahon ka, dinala si Lifang sa isang kwarto ng tatlong mayayamang batang yon. Ano ang sinabi? Ganda. Layo. Halika rito. Umalis ka. Ay, lumayas ka. Umalis ka. Huwag kang kikilos. Saklolo, ay, umalis ka. Bumaba ka. Saklolo, iwanan mo ako. Hoy! Hoy! Ikaw? Anong ginagawa mo? Daming. Xue Damin. Gu Chuan, ang kapal ng mukha mo. Sa araw ng pagbubukas ng Skyline Hotel, ganyan ang ginawa mong kalapastanganan. Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Walang kwentang basura. Hoy, Zhang. Dali-dali kang pumunta rito sa Skyline Hotel. Bakit andito ka kung saan-saan? Alam mo ba kung sino kami na tatlo? Sa isang salita ko lang, mapapawala ka sa Jiangcheng. Ito, anong nangyayari? Empleyado mo siya, di ba? Gusto ko lang sana pag-usapan ang mga pamamaraan sa pamamahala ng hotel kasama niya. Pero biglang sumingit itong tangang ito at pinagbuhatan ako ng kamay. Ano ngayon? Paano natin ito ayusin? Ako na ang bahala. Zhang Qiang, sobra na ang ginawa ninyong tatlo. Simula ngayon, tanggal ka na. At mula ngayon, ipapaalam ko sa buong industriya na hindi ka na dapat tanggapin kahit saan. Wala namang kaming ginawang mali, bakit nyo kami tinatanggal? Wala raw kayong ginawang mali. Nagpakita kayo at ininsulto mismo si President Gu. At wala raw yun? Kung gusto niyo pang magkatrabaho, simple lang. Nakasalalay yan sa sasabihin ni Miss Lee. Li Fang. Dapat mong kumapit kay President Gu. Kapag kasama mo siya, magiging maayos ang buhay mo, magiging matagumpay ka. Hindi, ayaw ko. Li Fang. Bobo ka ba? Huwag mo nang sisihin ang sarili mo kapag hindi na kita binigyan ng pagkakataon. Kapag nagalit si President Gu at pinalayas kayong lahat sa Jiangcheng, Hindi ko hahayaang maghirap ang mga kasamahan ko dahil sa akin. Pumayag ako. Lifang, huwag kang pumayag.
Walang kwenta, umalis ka dyan. Ay, tigilan mo siya. Pumayag na ako, okay? Pumayag na ako. Ngayon tama na. Paglingkuran mo kaming tatlong mabuti at marami kang mapapala. Hayop. Aray, Diyos ko. Shue Damin, alam mo ba kung sino ang tinamaan mo? Si President Gu. Yun, kahit si Li Fang, wala siyang pakialam. Bakit ka nakikialam? Hindi siya nagrereklamo. Tingnan mo siya. Mukha ba siyang ayos lang? Ikaw, tumahimik ka, sakahan mo ang bibig mo. Shue Damin, mga guard. Mga guard. Hawakan niyo siya. Ngayon din puputulin ko ang kamay niya. Hoy, anong ginagawa ninyo? Mali ang hinuhuli ninyo. Bakit ako ang hinahawakan ninyo? Si Shue Damin ang hulihin nyo. Bakit kami ang hinuhuli ninyo? Ay! Hinampas mo ako. Aray! Papatayin kita. Aray! Hindi ka na iturong mabuti ng mga magulang mo. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo. Shue Damin, wala ka ng pag-asa. Alam mo ba kung sino sila? Sila ang mga pinuno ng 3 pangunahing pamilya. Kapag inaway mo sila, siguradong hindi ka makakalabas ngayong gabi. Ganon ba? Mukhang hindi mo pa alam. Hindi na kayo ang mga pinuno ng inyong mga pamilya. Nagsisinungaling ka. Shue Damin, patay ka. Hindi ka papayagan ng pamilya kong Gu na makatakas. Dalhin niyo sila. Hintayin ang parusa. Shue Damin, patay ka. Daming saan nila dadalhin ang mga iyon? Daming, ikaw ba? May pinagdadaanan ka ba kamakailan? Anong problema? Wala, nakakagaan lang ng pakiramdam. Sige, magmadali tayo sa venue. Ginoong Shue, gaya ng iniutos ninyo, hindi pa namin nahaharap ang tatlong iyon. Ano yung mga order ninyo? Kailangan nilang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Sa pagputol ng laso mamaya, si Li Fang ang paputulin. Opo, Ginoong Shue. Guchuan, saan kayo pumunta kanina? Wala kaming pinuntahan. Walang espesyal na pinuntahan. Ikaw? Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Sino ang nanakit sa'yo? Sino pa ba? Yung walang alam na gago, si Shue Damin. Ano, naglakas loob siyang saktan? Hindi ako naniniwala. Hindi ganon si Damin. Hindi. Hindi ka naniniwala? Pekeng-peke ba ang mga markang pula sa aming mga muka? Damin, nandito ka pala. Sabi nila, sinapak mo si President Gu. Totoo ba yon? Oo, sinapak ko siya. Hindi lang siya, pati yung dalawa sinapak ko rin. Shue Damin, ang yabang-yabang mo. Mabait lang talaga si President Gu at yung mga kasama niya. Kung iba yan, 10 beses ka nang patay. Mabait siya? Eh bakit hindi mo siya tanungin kung bakit ko siya sinapa? Bakit? Chuchu, opening ceremony ng hotel ngayon. Huwag na natin siyang pansinin. Tama. Chuchu. Si President Gu ang napiling head ng Skyline Hotel. Siya ang magri-ribbon cutting sa entablado mamaya. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakainis ngayon. Tama. Hindi ka karapat-dapat na sumali sa ribbon cut. Shue Damin, anong kabaliwan na naman yan? Siya ang pinuno ng pamilya Gu? Kung hindi siya karapat-dapat, ikaw ba? Para sa ribbon cutting mamaya, si Li Fang ang gagawa. Si Li Fang? Sino yon? Kaibigan ko. Kaibigan mo? Akala ko ba mayamang dalaga yon? Para sa ganito kahalagang seremonya, kahit kami ni Wanying, hindi karapat-dapat na umakyat. Pero dahil lang kaibigan mo siya, Talagang hindi ka karapat-dapat na sumali. Pero kung gusto ni Wanying, siyempre pwede siya. Wanying, gusto mo ba? Hindi ako pwede. Shue Damin, suko na ako sa ugali mo. Nakakasuka. Ang seremonya ng pagbubukas ng Skyline Hotel ay opisyal nang magsisimula. Malugod po nating tanggapin ang General Manager ng Skyline Hotel para magputol ng laso. Guchuan, sige na. Kayong dalawa sumama kayo sa akin. Kami? Magkapatid tayo. Kayong dalawa ay pinuno rin ng inyong mga pamilya. Mula ngayon, ang underworld ng Jiangcheng, hindi ba tayo ang maghahari? Oh! Sige, tara na. Mauna po kayo, President.
Ang kinabukasan ng Jiangcheng ay tila nakasalalay sa mga balikat nitong tatlong henyo. Narito ako para magputol ng laso. Maaasahan mo ang pag-iwan nitong Skyline Hotel sa akin. Sa'yo? Pa? Bakit mo ako hinahampas? Bakit? Pag-isipang mabuti ang mga nagawa mo. Wala akong ginawa. Ayaw mo pang magsisi? Hayaan mo na. Wala ka ng pagkakataon para magsisi. Pagkatapos ng pagputol ng laso, mag-uusap tayo. Tigil. Ginoong Gu, inimbitahan kami ni President Gu na magputol ng laso ng magkasama. Tama. Sino ka ba para mag-akala? Akala mo ba ay karapat-dapat kang magputol? Tito Gu, wag. Medyo sobra na yan. Tingnan mo, nandyan mismo ang tatay ko at yung tatay ni Shu Tian. Baka may nagawa akong nakagalit sa tatay ko. Saglit lang. Sinong nagsabi sa'yo na gumalaw? Tatay, ako ang head ng Skyline Hotel. Kung hindi ako ang maghahawak ng gunting, sino pa? Oo, Tito Gu. Kahit na may nagawang mali si Presidente Gu, pwedeng pagalitan mamaya. Huwag nating antalahin ang importanteng ribbon cutting. Eksakto. Kita mo. Ang magpuputol ng ribbon ay personal ng inayos ng master. Ano? Kung inayos na ng master, edi wala akong masabi. Ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpakan ang ating misteryosong bisita para magputol ng ribbon sa opening ceremony ng Skyline Hotel. Siya ay si Miss Li Fang. Ano? Sige. Sino yon? Wala pang nakakita sa kanya dati. Oo, wala talagang nakakakilala sa kanya. Binibining Li. Sige. Salamat. Sandali, tatay? Anong karapatan niya para siya ang magputol ng laso sa halip na ako? Siyempre may karapatan siya. Kung may karapatan siya, mas lalo akong may karapatan. Sino ka ba para ikumpara ang sarili mo kay Binibining Li? Tatay, anak mo ako. Anak? Mula ngayon hindi ka na. Ano ibig mong sabihin? Ito. Inutusan ko na ang abogado na bawiin lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan mo at tanggalin ang katayuan mo bilang head ng pamilya. Ano? Ang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan mo ay mapupunta rin lahat kay Li Fang. Hindi totoo. Lu Feng, Shutian, sabihin ninyo sa mga tatay ninyo na ipagtanggol ako. Huwag ninyong pakiusapan na ibalik ko na ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kanilang pangalan at tinanggal ko na ang kanilang katayuan bilang mga pinuno ng pamilya. Ano? Tatay, hindi mo pwedeng gawin to. Nagkasundo lang kaming tatlo, maghahari kami sa Jiangcheng. Li Fang, sino ka talaga? Paano ka nagkaganyang kapangyarihan? Hindi ko rin alam. Ginawa ko lang ang sinabi ni Kuya Daming. Shue Damin? Ang taong magpuputol ng laso ay personal na inayos ng master. Ikaw? Tay, pega yan, tay. Sino talaga yan? Mga guwardiya, palayasin ninyo ang tatlong to. Tay. Miss Lee, nailipat na sa pangalan mo ang mga ari-arian ng tatlong iyon. At higit pa riyan, ang pinakamataas na posisyon sa Skyline Hotel ay sa iyo na rin. Pero wala akong alam sa mga yan. Huwag mong alalahanin yan. Bibigyan kita ng pinaka-professional na management team. Pero sige, susubukan ko ang mga kaya ko. Miss Lee, halika na. Daming, bakit hindi ka sa loob at tinatamasa ang atensyon ng lahat? Anong ginagawa mo dito sa labas? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Daming, ang bait-bait mo sa akin. Paano kita mababayaran? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Ginawa ko lahat ito para pasalamatan ka sa pagtulong sa pag-impake ng mga gamit ko. Para lang doon? Ano pa ba? Daming. Anong pagkakataon? Bakit namumula ang mukha mo? Hindi naman, hindi talaga. Pumunta ako para sabihin sa'yo ang magandang balita. Mag-e-engage na ako. Nag-engage na? Oo, bata pa, matagumpay, gwapo at mayaman. Bilang pinakamatalik kong kaibigan, kailangan mong bigyan ako ng malaking ampaw, ha? Sige, walang problema. Padadalan kita ng imbitasyon. Okay, Damin, wala ka bang sasabihin sa akin? meron. Maligayang kasal. Salamat. Palagi ko siyang itinuring na pinakamatalik kong kaibigan. Pero bakit? Parang ang lungkot ng puso ko ngayon. Damin, napakalakas ng impluensya ng lalaking yon. Sa pagpapakasal lang sa kanya, ako makakaprotekta sa'yo. Pupunta ako sa ibang bansa. Ito na ang ating huling pagkikita.
Ngayon ang kasal ni Wanying. Handa na ba ang mamahaling regalong pinapaghanda mo sa akin? Handa na. Nalaman mo na ba kung kanino siya ikakasal? Oh, Bakit ka kinakabahan? Wang Xiaohai, ano ang nangyayari? ayon sa investigasyon namin, naging kinatawan si Wang Xin ng isang malaking dayuhang kapital sa ibang bansa. Ang unang ginawa niya nang makauwi ay magproposa sa pamilya Meng. Mukhang gusto niyang maghiganti sa'yo. Kunin ang kotse. Pupunta tayo agad sa venue ng kasal. Opo, sir. Oh, mabuti. Napakaganda. Ang ganda-ganda mo ngayon. Labis akong nasiyahan. Ginoong Wang, ngayon ang araw ng pagpapakasal mo sa anak ko. Noko, ang pagkakaroon ng ibang babae sa tabi mo, hindi ba't medyo hindi angkop? Kaya huwag kang magkamisip. Ito ang kapatid kong babae. Kapatid, alam ng lahat na kerida mo siya. Ikaw? Meng Wanying, huwag mong kalimutan. Ang pamilya mong Meng ay nasa bingit ng pagbagsak. Tanging ako lang ang makakatulong sa inyo. Ang grupong kinakatawan ko sa ibang bansa ay makakatulong sa inyo para malampasan ang krisis na ito at maging ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Dapat naiintindihan mo ang ganitong katapa. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Ang galing po ni Old Madam Meng. Ang hiling ko lang ay alagaan mo ng mabuti ang anak ko. Wala nang ibang mahalaga. Siyempre naman, huwag kayong mag-alala. Itatangi ko si Wanying, iingatan ko siya. Hahaha, tama na ang usapan. Simulan na natin ang seremonya. Ginoong Wang Xin, tinatanggap mo ba si Binibining Meng Wanying bilang iyong tunay na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Oo, tinatanggap ko. Binibining Meng Wanying, tinatanggap mo ba si Ginoong Wang Xin bilang iyong tunay na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Ako, Ay hindi. Damin, Wanying, hindi. Huwag damin, ginugulo mo ang kasal. Ikaw si Xue Damin, yung palaging kinukwento ni Wanying. Inaasahan ko nang darating ka. Pero ngayon, wala kang karapatang kunin si Wanying. May 2 milyon dito. Kunin mo ito at umalis ka na. Mula ngayon, huwag ka nang lalapit kay Wanying. Ang talunan talaga. 2 milyon lang, napatigil na. Wanying, yang talunang yan ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Tita, ganito na lang. Bigyan ko kayo ng 10 milyon. Pakasalan na lang ako ni Wanying. Ikaw, anong sinabi mo? Wanying, bakit hindi mo sinabi agad na binibihag ka nitong gago? May daan patungong langit, ayaw mong tahakin. Walang pintuan papasok sa impyerno. Ikaw pa ang pumasok. Wang Xin Fahi, hindi ba't binalaan na kita? Huwag mong galawin ang mga taong malapit sa... Babalaan mo ako. Sa anong dahilan? Makikipagtalik ako sa babae mo. Ginawa ko na noon at gagawin ko ulit ngayon. Ikaw. Xue Daming, kasal ng anak ko ito. Ayoko ng gulo dito. Narito ang 2 milyon. Ito na lang ang maigagapang ng pamilya namin. Kunin mo ito at umalis ka na. Kung magagalit si Jiwang, hindi ka rin mapoprotektahan ng pamilya namin. Tia, nagkakamali ka. Paano mo mabibigay ang kaligayahan ni Wanying para sa ganyang kaliit na halaga? Paano mo nagawang gawin yon? Wala kaming magawa. Pamilya namin. Kung ganun, pakasalan na lang ako ni Wanying. Sinasabi ko sa iyo, Xue Daming, huwag mong isipin na makakapamangka ka sa 2 ilog dahil kay Xiaohai at makakagambala ka sa kasal ko. Aayusin kita at aayusin ko rin siya. Sino ang gusto? Dumating nga si President Xiao. Sino ba tong lalaking to? Pinadala kita sa ibang bansa noon at naglakas loob ka pang bumalik? Bakit hindi ako maglalakas loob? Sasabihin ko sa'yo, sa estado ko ngayon, hindi kayang kalabanin ng maliit niyong angka ng Xiao ang katayuan ko. Sinabi mo. Damin, umalis ka na. Ang pakikipag-asawa sa mayamang pamilya ang kapalaran ko. Tinanggap ko na yon, pero hindi ko hahayaang masaktan ka dahil sa akin. Hindi yan ang kapalaran mo. Kung kapalaran yan, edi pakasalan mo ako. Mayamang pamilya ang tawag nyo sa sarili nyo. Sasabihin ko sa inyo, ang nasa likod ko ay ang Wall Capital, ang nangungunang grupo ng pananalapi sa ibang bansa. Pagdating sa kapangyarihan, kahit ang 4 na pangunahing angka ng Jiangcheng ay hindi makakapantay. Sa ganoong ikling panahon, nagawa mong makipag-ugnayan sa Wall Capital. Pero alam mo ba kung sino ang master ng Wall Capital? Hindi ko alam kung sino ang master, pero alam kong siya ang dangal ng Huaxia. Swerte ako at nakuha ko ang numero ng telepono niya. Kung tatawagan ko siya, mamamatay kayong lahat sa ilang minuto.
Ganun ba? E di tawagan mo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong kabaong. Papaniwalain kita na mamatay ng nakadilat. Eh di, pakinggan natin kung paano mo ako papaniwalang mamatay ng nakadi. Sino ka? Ako ang backer mo, ang Panginoon ng Wall Capital. Paano mo naging Panginoon ng Wall Capital? Wangsin, hinanap mo to. Mabait ang Panginoon, pinadala ka pa sa ibang bansa. Akala ko ba hindi ka nababalik? At ngayon, nangahas ka pang manggulo? Kung gusto mong mamatay, wala kang ibang masisisi kundi sarili mo. Mga gwardya. Kuya, sagipin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga alam na siya ang Panginoon. Sa tingin ko, planado ang paghihiganti mo. Sasabihin mo pa rin hindi sinasadya, walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Dalhin niyo siya. Panginoong G, hindi. Panginoon, maaawa kayo. Parang hangin na lang, palayain niyo ko. Ayaw kong mamatay. At itong babae, hindi ko man lang hinawakan. Wala talaga. Ibinabalik ko sa'yo, buo pa. Damin! Hindi ko inakalang ganun kataas ang estado mo. Noon, lahat ng ginawa ko kay Wangsin pakitang tao. Paano ko makakalimutan ka? Dapat ilagay sa kulungan ng baboy at lunurin ang babaeng ganyan. Dami na mahal talaga kita. Ilang taon tayong magkasama. Hindi ka pwedeng maging ganito kasakit. Patawarin mo ako. Damin, patawarin mo ako. Wanying, okay ka lang ba? Narinig kong pumutok sa kasal itong si Shue Daming. Magpapatawag ako para ipalayas siya. Chuchu, okay lang ako. Ilang tao ba kailangan mong dalhin para mapaalis ako? Ikaw, umalis ka na ngayon din. Pagdating ng mga tao ko, babaliin ko ang mga binti mo. Pumutok sa kasal, hindi mo alam ang lugar mo. Chuchu, tumigil ka nga. Sa totoo lang si Damin ay... Sino siya? Miss Lin, si Master Shui pala ang chairman ng Shu Corporation. Siya rin ang master ng Wall Capital. Lahat sa Huaguo ay sa kanya. Ano? Wanying, dahil sinabi mong ang pakikipag-asawa sa mayamang pamilya ang kapalaran mo, pakasalan mo ako. Oo, gusto ko. Paano ito nangyari?